So ngayon, let's point out this way. Ang Alamat ng Gubat ay sinulat ni Bob Ong. Obvious naman. Well, ito ay isinulat noong 2003 at ito ay published sa Visual Print Enterprises. So, kumbaga ang librong ito kasi ay may kinalaman sa kwento ng isang crab o ng isang alimango na ang pangalan ay Tong, na sinasabing naghahanap siya ng puso ng saging na ikagagaling ng kanyang ama mula sa karamdaman. Siyempre pa, obvious din naman po siguro yung mga nangyari dyan. So, narito po yung mga characters. Si Tong na siyang pinakabida sa kwento. Si Tong ay isang talangka na siyang nagpusa na hanapin yung puso ng saging para raw sa kagalingan ng kanyang ama na si Haring Talangka. Okay? So, at that point, bukod pa dito, meron din dito si Pagong na tumulong kay Tong, si Aso na tumulong din kay Tong. Sino ba? Kuneho. Ganun din. Yun lang, medyo demanding itong si Kuneho eh. Oh, andun din si Buwaya na unfortunately, spoilers alert po sa mga nanonood po dyan kung hindi nyo pa po nabasa ang librong to. Itong si Buwaya ang kumain sa lahat po ng mga kaibigan nitong. Siyempre, andyan pa si Daga, si Leon, si Maya, si Katang. At obviously, meron pa. Kasi ganito yung story. Si Tong, kasama yung mga kaibigan nito, ay naghanap ng puso ng saging sa ikagagaling daw ng kanyang amang may sakit. Okay? Then, syempre, andyan na encounter niya sina Buwaya, Maya, ano pa, Leon, Langgam. Kung mapapansin, meron ding parang debate between Langgam and his team and Tipaklong and his team. Tapos, maya-maya, syempre, itong si Tong, si Pagong, si Kuneho, si Aso ay talagang gumagawa ng kaparaanan para ano? Para hanapin yung naturang puso ng saging na siyang ikagagaling di umano ng kanyang tatay na si Haring Talangka. Pero ang ganap dyan, kinain ni Buwaya ang lahat ng mga kaibigan niya. Then what happened then? Bagamat nakuha nga ni Tong yung puso ng saging, syempre, ang tumulong sa kanya ay isang unggoy na nakakaanoy naman pero matalino. So, nagkaroon sila ng ng pagtalakay tungkol doon sa sinong naghahari sa gubat, sinong dapat andyan, sinong ganyan. It's very obvious naman kasi kung ano ba yung pinaka-point dito. Especially when it comes on the fact na ayun, nagkakaroon ng mga masasabing pag-aagawan sa kaharian of some sort. So, it's very obvious na talagang merong masasabi natin political side ang naturang kwento. Okay? More than that, my friends, naalala ko itong isa sa mga I don't know, maganda kasi yung nilalaman ng itong librong ito. May mga insights siya when it comes on the society, lalo na sa issue ng, let's say, political aspect. Kasi talagang makikita na yun nga, sinasabi na itong kwentong ito ay, yung kwento na ganito ay notable for its allegorical references to Philippine society. So talagang, actually yung first time kong nabasa tong librong ito last time, nung ako'y college, kumbaga, interesting siya from the beginning to end. May nakakatawang parte, kumbaga, may nakakatawang mga, kung ano man mga, I don't know, mga jokes
joke time dyan or whatever. But at the end of the day, sinasalamin dito kung ano talaga ang nangyayari sa society. Like for example, about sa issue ng anong bang tawag dito? Corruption, power, political power I mean, and many more. So, anong masasabi ko dito sa akdang to? Bukod sa masasabi ko na may funny moments dito yung libro, nakikinikinita dito talaga kung ano talaga yung ganap sa lipunan. And, well, makikita talaga doon na, aba, mamumulat ka talaga kung ano talaga nangyayari. Especially when it comes on rebellion, power, political power, and then, syempre, kasama na yung pananalapi o pera. So, it is very obvious to say that na itong aklat na ito ay mayroong masasabi ko na pinaka-highlight, so to speak, sa kung ano yung nangyayari sa ating paligid. Na madalas, hindi man lamang natin ito nare-realize. So far, ang ganda ng content ng libro. At, you know what? Nang mabasa ko, actually, nawiwili ako eh. Tapos, meron pa dito about election. Ano pa? About, helping others, so to speak. Ano pa? Yung meron pa talagang discussion and debate sa kung sino magiging tagapamuno ng gubat. You know what? I was just thinking about this book na paano kaya ako naisip ni Bob Ong, kung sino man itong nagsulat, na ipresenta itong manipis na librong ito, tapos ipinahayag niya kung ano, let's say, yung hinaing ng community, ano ba talaga yung nangyayari sa ating lipunan, and many more. So far, kung bibigyan ko siya ng rating from 1 to 10, I think I will go to give this book 8.5, so to speak. Okay? Pero maganda naman to ha, maganda yung libro, and I guess dun sa mga nanonood po dyan, at maybe yung mga manonood kumbaga, lalo na sa pagka ano ko na ito ng kalakalahati, kasi para mapanood ito lalo ng mga hindi pa nakapanood ng live, I recommend this book. Okay? Na kung saan kung talagang masasabing open ka kumbaga sa mga points dyan, especially sa pinapalabas dito ni Bob Ong dito, malalaman mo na ay meron talagang mga ganitong mga ganap sa lipunan natin. So 8.5 ang maibibigay ko dito sa Alamat ng Gubat ni Bob Ong. Okay?